Okay, nagbabalik po ang inyong mga kaagapay. Dr. Day, susugan ko lang yung ating mga pagtatanong sa kanya. Gusto kong very quickly, yung mga insidente o aksidente sa loob ng schools. Yung insidente po sa loob, pwede siguro, pwede dyan yung mga nadudulas ko, pwede, maaari. Lalo na ngayon, tagulan, ano? Pwede po kung hindi maayos yung facilities natin, pwede magkaroon ng mga aksidente. Siguro sa mga sporting events rin, at halimbawa mga practices, pwede rin magkaroon ng mga insidente. Sa loob ng eskwelahan, pagdating sa safety, siguro isa ng pwede natin talakayin yung food safety. Very important po yung food safety. Okay. Pwede magkaroon ng food poisoning, hindi maingat yung preparasyon at hindi talaga sinusuri ng isang paaralan. How about yung drills na ginagawa? Di ba, Doktora, mayroon mga pinaghahandaan tayo, yung tungkol doon sa earthquake, fire drills. Are you doing that? Opo, totoo po yun. Kasi hindi lang po dahil sa tinalaga ng batas na magkaroon tayo ng drill, pero talaga pong isa sa priority natin yan para maging handa yung bata sa lahat ng klase ng sakuna, halimbawa. Pwede sa, in case of fire, pwede sa lindol. Dapat po lahat ng aspeto ng emergency ay pinaghahanda ng isang eskwelahan. Okay, so recap lang, doon sa sinabi niya, Doktora, sinasabi na that's under the law, kailangan twice a year magkaroon ng drill. Tama po Ang yun. bawat eskwelahan. Tama po yun. Oh, it's a law, it's batas. So you have to follow this. You have to abide, you have to comply po doon sa requirements. Okay, Going back doon, Miss A, going back to yung sa food sanitation na tinatawag, lahat ba nung mga nasa kantin na nagbebenta ng mga pagkain, talagang kaninong ano yon? Kaninong, duty or jurisdiction? Sa inyo ba or dun sa school, Meron po talagang concessionaires committee, for example, sa amin, na multi-sectoral po yan. Meron miyembro yung faculty, meron doon sa facilities, at sa clinic na rin, para tinitingnan nila yung kahandaan, paano talaga yung kalidad, saka kung talagang safe. Yes. At yung quality rin mismo ng pagkain na binibenta. So yung safety lang. How about yung, kasi ako sa ibang school kasi tinitingnan nila yung how they prepare. Opo. At saka yung calorie ng food. Wag kailangan yung ano nila is complete with hindi lang basta maraming food. oil, healthy food lahat. But I understand, Doktora, meron kayong nutritionist Meron in your naman school? po tumitingin po dyan at kasama po yun, tinitingnan din doon at minsan ina-advocate din natin yung mga sa soft drinks. Oo. Iwasan po yan. Even din sa packaging minsan, Yes. yung mga styro po, pinagbabawal din po natin yan para mas maging environmental friendly Oo. yung isang institusyon. Yes, kaya ako natanong kasi the whole day nasa school lang ang mga anak natin. Pwedeng yung iba lalo college, breakfast, lunch, dinner, doon na sila Opo, kumakain. yun. So kailangan din natin nakikita mga magulang ano yung klaseng food kinakain That is nila. correct. Pinipili rin po talaga. Talagang may stringent measures naman po tayo para suriin at examine yung mga ating mga concessionaires. But that's good in your school. But how about sa ibang mga Yun na nga, eskwelahan? oo. Mayroon bang batas na nagsasaklaw sa ganyan? Supposedly po meron po dapat For private schools like your school? lahat po, kahit po sa publiko, dapat po talaga tinitingnan yan. Oh, strictly. Nasa standards po yan ng DOLE rin. Sa working conditions, tsaka sa Occupational Safety and Health Center, sila po very aggressive din sila sa pagpapatupad ng mga ganyang alitutunan. Okay. Doktor, alam mo, sinasabi a while ago off the air ni Director, yung kapaskuhan ng mga kriminal ay ito pala yun. Kapaskuhan ng mga kriminal at mga masasamang elemento ang pasukan. Ha? Totoo po yun kasi yung mga, siyempre kung wala pong pasok, wala pong mabibigta yung mga masasamang elemento. So itong balik paaralan Eskwela. o yung pasukan, ito po yung sa kanila talagang, kasi ang estudyante ang isa sa pinakamadaling targetin. At sinasamantala nila yung pagsiksikan, yung siksikan, yung volume ng estudyante, vulnerable po yan. At yun, mga kriminal nga, tama po kayo, mga kriminal ay talagang nagtatribe sila dyan, nagpipiesta sila Okay. dyan. At saka isa pinagpepestahan kasi because of the cellphone. That is correct. Lahat po ng bata ngayon, meron na yata Meron na cellphone. kasi, from the kindergarten ata, meron na That is correct, So, Doktora. nagiging parang mitya lang yan ng Buhay. ng Totoo po kid. yun. Oo. That is correct. Kaya gusto ko yung Lasal, hindi dahil nandoon yung anak ko, yung elementary and high school, pinagbabawal nila ang cellphone. Cellphone. I see. Okay. Pag-usapan na natin yung kapaskuhan ay ito yung Yung pasukan. Pasukan ay kapaskuhan ng mga kriminal at mga masasamang elemento. Very quickly, ano yung recommendation mo doon? Bago dito sa may nagtatanong kasi kung sakali magkaroon daw po ng bagyo gaya ng Undoy, anong gagawin? Doktora, later siguro yan. But very quickly, ano yung mga recommendations?
Siguro yung coordination natin sa local enforcement units, sa local police po kasi kailangan talaga yung police visibility, very important po yan. Bukod sa pagtatalaga ng mga sarili nating mga tauhan, dapat talaga may mga police para ma-minimize yan. Kung maaari, kung kaya din naman, pwede siguro maglagay ng mga CCTV cameras. Gaya po sa amin, naglalagay po kami kahit sa labas, pwede makover yan. At yun po, yung mga coordination na gano'n. Yung linkages po sa lahat ng aspeto sa mga ating mga neighboring establishments and institutions. So I understand marami silang mga surveillance, what do you call that? Yung mga CCTV cameras. CCTV cam. Napaka-importante yan, doktora, di ba? Okay. So, may nagtatanong, yun nga, kung sakaling magkaroon ng bagyo like yung nangyaring Ondoy, ano ang mga pinapayo nyo o ginagawa nyong measures para sa safety ng mga estudyante? Yung Ondoy po, talagang one of its kind yung sa Ondoy. Talaga, Pero ganun pa man, nakapaghanda po rin tayo. Meron tayong, kung sakali man, magkaroon ng mga baha. Unang-una dyan, yung pwedeng masilungan ng mga bata, matuluyan. Kasi gaya ng last year, meron po mga nag-overnight. So may mga programs rin po kaming inahanda para sa mga ganyan. Meron din kami kung kailangan, may bangka po tayo. You have rubber boat. Meron po. Ngayon po, Yun itatanong ko eh. nagano po kami ng rubber boat na ngayon dahil Kailangan. last year wala po kami, aminado po tayo, walang rubber boats dahil wala namang nakapag-expect ng Kiondoy. So, kita mo, doktora, because of that? Importanteng rubber boat. Yes. Tsaka ang nagamit noon nung asawa ko, yung bangkang maliit, anong tawag doon? Styrofoam? Hindi, yung sports. I see. Kayak, yes, kayak. Nag-rescue si Dr. Nagkayak June, Dr. Days? Oo. Congrats! Pamangkin ko rin. I Yeah, see. takot na takot siya kasi hindi nadaanan niya, naapakan na niya yung mga car. And then takot siya yung kuryente. Kasi malapit na sa ulo So, niya. sabi naka-experience siya ng ganyan. Yes. Aba, May naku. video nga eh. Kinunan ng video. Naku, good. Alam mo, maswerte at least walang nangyaring masama, di ba? Oo. Napakahirap mag-rescue that time. Mahirap Kuryente, talaga. yung baha. Maraming tumatawag sa kanya, nalalampasan niya, hindi naman niya kaya dahil because small lang yung kayak eh. Okay. Hindi niya kaya lahat i-save. So, pero nagpapasalamat tayo. Okay. Kayo yung eskwelahan na may kaya, kaya you have this. Mayroon kayong K9, mayroon kayong mga CCTV cam. Sana yung bawat eskwelahan, mayroon ganon. Oo. Hindi naman po lahat kinakailangan ng resources talaga. No? Siguro, pwede na may-share na kahit malilit na paralan, yung information campaign, information drive, as simple as yung sharing po ng mga tips, safety tips, mga brochures, hindi naman po ganun kamahalan yan. Pero kung ma-educate natin lahat ng mga estudyante natin, ng faculty natin, doon po, malaking bagay na rin po yun, yung information campaign. Okay, naku. Kulang na kulang oras. Sana mag-guest ulit natin si Mr. Gomez. Magiging in demand siya because the issue is about Oo. safety ng mga Yes. So, eskwelahan. nako, magtatapos na tayo. Parting words naman o message, Mr. Gomez, para sa ating Yun mga nga po, sa mga televiewers. paaralan, hindi naman po kinakailangan, sobrang resources yung kailangan natin, pero dapat isalang-alang po natin yan. Ang unang-una siguro yung administrative policy, para mabigyan ng importansya yung safety. Kasi without safety atmosphere, hindi po makapag-aral yung mga kabataan natin at hindi po rin makapagturo na maayos yung ating mga guro. Okay, Doktora, nagpapasalamat Yes, tayo sa thank you panahon very natin. much. Maraming salamat din po. Karangalan ko pong Sa mapunta dito. susunod ulit. Okay, Director Armin B. Gomez, ang Director po ng Center for Safety and Security ng De La Salle, Philippines. Maraming salamat. Magandang hapon. Thank you. Thank you. Pagpapatuloy po ang ating paglilingkod bayan sa aming pagbabalik. You are watching Kaagapay.